Patuloy na umikot si Raya Katerina Kagyowa, 25 taong gulang, sa pasilyo ng ospital ng Parola. Pilit niyang ipinagsasawalang bahala ang matinding lamig na sumasalubong sa kanya, kahit na alam ng kanyang ikatlong mata na hindi ito dulot ng air conditioning. Sa loob ng ilang araw, mula nang magsimula siyang magtrabaho, madalas na siyang sinusundan ng kaluluwa ni Mang Dionisio, ang dating albularyo na naghihintay sa asawa niya. Ngunit ngayon, may iba. Sa gitna ng pag-iikot niya sa Ward C, naramdaman ni Raya ang pagbabago ng presyo ng hangin. Tila may humihigop sa liwanag at init ng pasilyo. Tumindig ang balahibo niya. Ang karaniwang payapa at tila liwanag na presensya ni Mang Dionisio ay biglang natabunan ng isang bagay na mabigat, tulad ng lupa na may halong apog. Raya, sige na, magpahinga ka muna. Namumutla ka na dyan, sabi ni Berto, ang kasamahan niyang palaging masigla habang inaabot ang mga lab report. Ayos lang ako, Berto. Siguro napagod lang sa shift, pilit ng ngiti ni Raya. Nang lumingon si Raya sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito, ang nilalang na nakita niya lang noong una bilang maitim na usok. Ngayon, nagkaroon na ito ng anyo. Dambuhala, halos 2 metro ang taas at may malalaking bisig na tila gawa sa mga buhol-buhol na ugat at maitim na usok. Si Augusto, ang kanyang mukha ay isang hungkag na galit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Hindi ito kaluluwang naghihintay, ito ay puwersa. Biglang sumulpot si Mang Dionisio sa kanyang tabi, mas malapit kaysa dati, ang kanyang kaluluwa ay tila nanginginig. Huwag kang lilingon, Raya. Masama siya, mahinang babala ni Mang Dionisio. Mang Dionisio, ano ang gusto niya? Bakit siya narito? Tanong ni Raya sa kanyang isip, nagbabaka sakaling marinig siya nito. Galit. Purong galit, siya si Augusto. Nagtataka ako kung bakit pinahihintulutan siyang manatili rito. Sinubukan na namin siyang paalisin noon, pero malakas siya. Kaya niyang manakit. Alam niya na nakikita mo siya. Layuan mo siya, mariing bilin ni Mang Dionisio. Nang sumapit si Augusto sa gilid ng Ward D, isang matandang pasyente na may sakit sa puso ang biglang nag-collapse, kasabay ng tunog ng nagkabasag na ilaw. Wala itong ginawa kundi tumayo, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng gulo at sakit. Sinubukan ni Raya na umalis, ngunit biglang gumalaw si Augusto. Sa bilis na hindi kayang abutin ng mata, nasa harap na siya ni Raya. Hindi tulad ng malumanay na paghiwas ni Mang Dionisio, sinunggaban ni Augusto ang liig ni Raya. Malamig, nakakabingi, at talagang totoo ang hawak. Parang sinasakal siya ng semento. Nawalan ng hangin si Raya. Muntik na siyang bumagsak nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Mang Dionisio na tila nagmula sa kaibuturan ng mundo. Biglang may dumaloy na enerhiya mula kay Mang Dionisio, isang matandang albularyo pala ito. Hindi niya kayang hawakan si Augusto, ngunit may kakayahan siyang magpakawala ng puwersa. Sa pagitan ng 2 puwersang espiritual, napilitang bumitiw si Augusto. Umatras ito, ang pulang mata ay nakatitig kay Raya na tila nangangako ng paghihiganti. Humakbang si Raya at kumaripas ng takbo papunta sa staff room, hinahabol ang hininga, samantalang walang kamalay-malay si Berto sa naganap na sagupaan sa kabilang buhay. Samantala, sa malayong isla ng Talibon, hindi kaluluwang nananakit ang inatupag ni Geronimo Geron Lardizabal, 22, kundi isang kaluluwang nangungulila o ganoon ang akala niya. Dahil walang mapasukang trabaho, madalas na ginugugol ni Geron ang kanyang oras sa sirasirang istruktura ng Kapunpunan, isang malaking abandonadong gusali malapit sa baybayin. Dito niya nakilala si Maricar. Si Maricar, payat at malungkot, ay tila isang anino. Palagi siyang nakaupo sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ng dagat. Sa una, inakala ni Geron na isa lang siyang estranghero, ngunit hindi siya kumukurap, hindi siya gumagalaw. Nang magsimulang mag-usap si Geron at Maricar, natagpuan niya ang isang kaibigan. Naging kanlungan niya ang Kapunpunan at si Maricar. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lambing, tila binubura ang kalungkutan na matagal nang pasan ni Geron. Ngunit nagbago ang lahat noong tagulan ng 2023. Nagsimulang manakot si Maricar, hindi sa pagpapakita kundi sa panaginip. Sa gabi, nananaginip si Geron ng isang Maricar na galit, nakatitig sa kanya at sinisigawan siya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa isang panaginip, nakita niya ang mukha ni Maricar na naging halimaw, napapalibutan ng kakaibang mga anino. Kinabukasan, pagod at balisa si Geron.
Bumalik siya sa kapunpunan upang hanapin si Maricar, ngunit wala ito. Habang naglalakad siya sa loob, napansin niya ang isang bahagi ng pader na tinakpan ng mga lumang kahon. Inalis niya ang mga kahon. Tumambad sa kanya ang matitinding sining. Mga lumang marka tulad ng mga bituin na baligtad, mga tatsulok na may mga mata sa gitna, at mga linya na tila nakadisenyo para sa isang ritual. Ang parehong mga simbolo na nakita niya sa panaginip ni Maricar. Malamig ang kamay ni Jeron habang hinawakan niya ang sementong may ukit. Hindi ito simpleng sining. Ito ay mga simbolo ng kulto. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang Tito Ben. Kinukumbinsi ang sarili na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Maricar at sa ritual na isinagawa rito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi ito maaaring kaluluwa lang ng isang dalagang nalulungkot. Nang magsimula si Jeron sa pagtatanong sa daang makapagal tungkol sa mga nawawalang dalaga noong nakalipas na mga taon, hindi niya pa alam na ang koneksyon na hinahanap niya ay hindi tungkol sa isang kaluluwang nabiktima, kundi sa isang demonyong gumamit sa imahe ni Maricar upang samantalahin ang kanyang pag-iisa. Ang panlilinlang ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang insidente sa pasilyo, hindi na nagawang bumalik ni Raya sa Ward D nang hindi sinasalubong ng tindi ng takot. Kahit alam niyang may nagbabantay sa kanya, ang presensya ni Augusto ay nagiwan ng trauma. Sa staff room, halos hindi siya makahinga. Pilit na inaayos ang sarili bago pa may makapansin sa kanyang pag-aalala. Raya, okay ka lang ba talaga? Sobra ka na yatang napapagod, puna ni Berto habang nag-aayos ng mga chart. Tiyak ko, kulang ka sa tulog. Pati yung ilaw sa Ward D biglang sumabog. Napansin mo ba? Umiling si Raya. Mainit lang siguro ang filament, Berto. Hindi ako sanay sa night shift. Ngunit nang magisa siya, muling sumulpot si Mang Dionisio. Mas malinaw at matatag ang hugis kaysa dati. Ligtas ka na muna, Raya. Hindi na siya makakabalik kaagad. Ang puwersa niya ay nakabaon sa galit. Ang sa akin ay sa pag-aaruga, wika ni Mang Dionisio, ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin. Sino ka talaga, Mang Dionisio? Tanong ni Raya. Pabulong, hindi ka lang isang kaluluwang naghihintay. Parang may kapangyarihan ka. Noon ako ay isang albularyo sa aming bayan sa Batangan. Hindi ko magagamit ang mga gamot dito, ngunit ang aking kakayahang humarang sa masasamang puwersa ay nananatili, paliwanag ni Mang Dionisio. Si Augusto, siya ay isang nilalang na pumipinsala. Umaakit siya ng kalungkutan at sakit mula sa mga may sakit na kaluluwa. Ang lugar na ito ay puno ng paghihirap, kaya malakas siya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa panggugulo. Bantayan mo ang iyong sarili. Hihintayin ko si Feli, ngunit babantayan din kita. Doon naramdaman ni Raya ang matinding kaligayahan sa gitna ng kanyang takot. Hindi siya nag-iisa. Ang kaluluwa na naghihintay ay isa ring protektor, isang pader laban sa kadiliman ng ospital ng Parola. Alam niyang mananatili si Augusto sa gilid ng liwanag, naghihintay ng pagkakataon, ngunit ngayon ay may balanse na. Samantala, sa isla ng Talibon, matindi ang pagkabalisa ni Jeron. Matapos niyang tuklasin ang mga simbolo ng kulto sa sirasirang istruktura ng kapunpunan, hindi na niya kayang isipin si Maricar bilang isang inosenteng kaluluwa. Ang galit sa kanyang panaginip ay napakatotoo. Ikinuwento niya kay Tito Ben ang lahat, ang mga pangarap, ang mga simbolo at ang pagkawala ni Maricar. Tito Ben, alam kong hindi siya tao, pero naramdaman ko ang kalungkutan niya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Pakiusap ni Jeron, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-aalala. Dahil sa koneksyon ni Tito Ben bilang dating utility worker na madalas sa daang makapagal at mga kalapit probinsya, nakakita sila ng isang lumang ulat tungkol sa isang dalaga na nawawala mga ilang taon na ang nakakaraan. Ang pangalan, Maricar Lopez. Kinuha siya ng isang kulto, Jeron. Isinakripisyo siya sa gusaling iyon. Natagpuan lang ang kanyang mga damit. Walang bangkay, paliwanag ni Tito Ben, nag-aatubili. Ang mga ukit na nakita mo, iyan ang mga tanda nila. Ngunit Jeron, bakit mo nakikita ang kaluluwa niya? Kinumpirma ng ulat ang matinding takot ni Jeron. Si Maricar ay isang biktima. Ngunit nang bumalik siya sa kapunpunan, hindi nakalungkutan ang bumati sa kanya kundi isang malamig na kapangyarihan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Maricar sa buong gusali. Hindi malumanay kundi matinis, galit na galit. Bakit mo ako iniwan, Jeron? Ikaw lang ang mayroon ako. Ngunit habang nagsasalita ito, nakita ni Jeron sa pamamagitan ng lumalabas na init sa kanyang isip na ang mukha ni Maricar ay nagbago.
Ang kanyang mga mata ay naging maitim na hukay at ang kanyang ngiti ay naging isang napakalaking ngisi na walang kaligayahan. Ito ay panlilin lang. Hindi ito ang kaluluwa ni Maricar. Ito ay isang nilalang na gumagamit sa imahe ng biktima upang pagsamantalahan ang kanyang pag-iisa. Kinabahan si Heron at tumawag agad sa kaniyang lolo Damian na kilala bilang isang makapangyarihang santiguar sa pulo ng palangka. Agad na naglakbay si Heron kasama si Tito Ben patungo sa pulo ng palangka. Pagdating nila, sinalubong sila ni Lolo Damian, isang matanda ngunit malakas ang loob na lalaki. Ikinuwento ni Jeron ang tungkol sa mga panaginip, ang pagtuklas at ang biglang pagbabago ng nilalang. "Huwag kang matakot, apo," wika ni Lolo Damian habang naghahanda ng isang ritual sa kanyang kubo. Ang mga masasamang nilalang ay laging gumagamit ng maskara. Mas madaling makuha ang tiwala ng tao sa pamamagitan ng kalungkutan kaysa sa galit. Gagamitin natin ang kalderong santiguar upang kumpirmahin kung sino talaga siya at paalisin siya sa buhay mo. Ibinigay ni Jeron ang isang piraso ng damit na naiwan ni Maricar sa kapunpunan. Inilagay ni Lolo Damian ang mga halamang gamot, insenso at pinabanal na tubig sa kalderong santiguar. Habang umuusok ang kaldero, nagsimula siyang bumigkas ng mga orasyon at ang kapaligiran ay naging napakabigat. Biglang nyanig ng isang malakas na sigaw ang kubo. Ang apoy sa kaldero ay umapoy ng kulay itim at luntian. Sa loob ng usok, nakita ni Jeron ang muling pagbabago ng anyo ni Maricar. Mula sa malungkot na dalaga, naging isang nakakatakot na demonyo na may sungay at nagliliyab na mga mata. Ang kasamaan ay walang katinuan, purong paghahangad na pumatay. "Puwersa ng mapanlinlang na demonyo, umalis ka! Hindi ka taga rito, hindi mo siya kukunin!" Sigaw ni Lolo Damian gamit ang isang rosaryo na gawa sa kahoy ng nara. Sa tindi ng puwersa mula sa kalderong santiguar, ang nilalang ay napilitang umalis. Naging isang mahinang ihip ng hangin ito na naglaho patungo sa karagatan. Pagkatapos ng ritual, nagbigay si Lolo Damian kay Heron ng isang proteksyon, isang maliit na anting-anting na isasabit sa kanyang kwarto. Sa wakas, naramdaman ni Jeron ang kapayapaan na matagal nang nawawala. Ang mga panaginip ay naglaho at ang kapunpunan ay nanatiling tahimik, isang sementeryo ng mga alaala, hindi napugad ng kasamaan. Alam niya na ang karanasan niya, tulad ni Raya, ay isang patunay na ang mundo ay puno ng mga lihim na labanan. Ngayon, malaya na si Jeron, protektado ng pagmamahal ng kanyang pamilya at ng espiritual na lakas ni Lolo Damian. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Malamig ang gabi sa Ospital ng Parola. Kahit patagulan ng 2023, hindi ang ulan ang nagpapabigat sa hangin kundi ang presensya. Nakita ni Raya na may ikatlong mata ang muling pagbabalik ni Augusto. Nagtatrabaho siya sa nurse station malapit sa Ward D, ngunit nakaramdam siya ng matinding lamig sa likod ng kanyang leeg, kasabay ng amoy ng luma at bulok na tela. Sa pagitan ng mga pagbasa ng vital signs, biglang humina ang ilaw ng ward. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mahihinang sigaw ng isang pasyente sa dulo ng pasilyo, si Gining Ederer de la Cruz, na kilala sa pagiging sensitibo sa mga kakaibang pangyayari. "Raya, anong nangyayari?" Tanong ni Berto na abala sa pagre-record. Diretso siyang tinitigan ni Augusto. "Nandito ka pa rin, munting nurse," parang ungol ang boses ni Augusto na tanging si Raya lang ang nakarinig. "Bakit hindi ka umalis? Ang sakit dito ay magpapalakas sa akin." Naramdaman ni Raya ang matinding puwersa na humihigop sa enerhiya sa silid. Pinalibutan siya ng hanging yelo at biglang nagkasakasa ang mga kalendaryo at chart sa dingding. Nagulantang si Berto sa biglang pagyanig. "Huwag kang lumapit sa akin," bulong ni Raya habang umatras siya. Nagpakawala ng tawa si Augusto, isang tunog na parang basag na salamin. Nagbago ang anyo nito, naging mas matindi ang pagkakayari ng mga kalamnan at inabot ang kanyang kamay handang sakalin si Raya tulad ng ginawa nito noon. Ngunit bago pa man magkadikit ang kanyang mga daliri sa leeg ni Raya, isang matatag na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Mang Dionisio, ang dating albularyo, ay nagpakita na mas matatag kaysa dati. Ang kanyang puting barong ay nagliliwanag ng mahinang ginto. "Hindi ka makakadaan, Simon," matigas na wika ni Mang Dionisio, na si Simon sa orihinal na banghay, ngunit tinawag na Augusto sa konteksto ng nakaraang segmente, at ngayon ay Simon ni Mang Dionisio
gamit ang orihinal na pangalan ng nilalang. Hindi mo kukunin ang buhay niya. Hihintayin ko pa si Feli, ngunit hindi ako papayag na maminsala ka rito. Sa pagbigkas ni Mang Dionisio ng salitang iyon, naramdaman ni Raya ang isang init na pumalibot sa kanya na nagpapawalang bisa sa lamig na dala ni Augusto. Naglabas ng isang matinis na sigaw si Augusto. Ang enerhiya ng kaluluwang pumipinsala ay sumalpok sa puwersa ng protektor. Nagkakaroon ng malaking sagupaan ng enerhiya sa loob ng pasilyo na nagdulot ng malakas na pagyanig. Ikaw na humaharang sa aking daan, sigaw ni Augusto, ngunit walang epekto ang kanyang galit kay Mang Dionisio. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang kaluluwang may kaalaman sa mga herbal at ritual, itinulak ni Mang Dionisio si Augusto. Hindi tuluyang naglaho si Augusto, ngunit naitulak ito pabalik sa mas madilim na bahagi ng ospital ng Parola. Ang presensya nito ay nabawasan ng malaki. Nakahinga ng maluwag si Raya, nagpapasalamat sa tahimik na bayani na nagbabantay sa kanya. Napatunayan niya na hindi siya makikita ni Augusto bilang isang madaling biktima dahil sa pagbabantay ni Mang Dionisio. Samantala, sa pulo ng palangka, matindi ang tensyon sa kubo ni Lolo Damian. Ang hangin ay mabigat at ang kalderong Santiguar ay patuloy na umuusok, naglalabas ng makapal at mabangong usok mula sa mga halamang gamot. Nakaharap si Heron sa kaldero habang si Lolo Damian ay bumibigkas ng matatag at paulit-ulit na orasyon. Hindi ito si Maricar, apo. Ito ay isang demonyo, isang mapanlinlang na nilalang na ginamit ang kanyang kalungkutan at imahe para makuha ang tiwala mo, matigas na paliwanag ni Lolo Damian. Ngayon, palalabasin natin siya sa katotohanan. Sa pagbagsak ng isa pang dahon ng panggamot sa nagbabagang kaldero, niyanig ang kubo. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Jeron at sa kanyang isip muling sumulpot ang galit na mukha ni Maricar. Geron, huwag kang maniwala sa kanya. Mahal kita, pinipilit niya akong umalis. Sigaw ng nilalang sa kanyang isip. Ngunit dahil sa pagpapakita nito sa sirasirang istruktura ng kapunpunan, alam na ni Jeron ang panlilinlang. Hindi niya pinansin ang boses. Umalis ka sa aking isip. Sigaw ni Jeron, nanginginig ngunit nagpapakita ng lakas ng loob. Biglang, sa loob ng usok mula sa kalderong Santiguar, nagbago ang hugis. Hindi na ito ang mukha ni Maricar. Naging isang halimaw ito, may matutulis ng ngipin at sungay na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging masamang espiritu. Ito ay hindi kaluluwa, ito ay isang demonyo. Hindi ako aalis, ang kalungkutan niya ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Sigaw ng demonyo na nagdulot ng pagbasag ng isang banga sa kubo. Pinilit ni Lolo Damian ang kanyang puwersa. Itinutok niya ang kanyang rosaryo, gawa sa nara, sa kalderong Santiguar at ang apoy ay lumaki, naging kulay asul at berde, nagpapahiwatig ng matinding espiritual na kapangyarihan. Sa pangalan ng banal na espiritu, umalis ka, hindi ka nabibilang sa mundong ito at hindi ka makakapinsala sa aking apo, utos ni Lolo Damian. Ang sigaw ng demonyo ay napakalakas, tila galing sa ilalim ng lupa, ngunit sa tindi ng kapangyarihan ng ritual, ito ay nabasag. Naramdaman ni Geron na tila may naghila sa isang bagay na mabigat sa kanyang dibdib at sa isang iglap na wala ang sakit at galit. Ang hugis sa usok ay unti-unting lumiit hanggang sa naging manipis na hangin na naglaho palabas ng bintana patungo sa karagatan. Tapos na ang labanan. Matapos ang ritual, nagbigay si Lolo Damian kay Heron ng isang anting-anting na isusuot sa lahat ng oras, nagawa sa pinabanal na kahoy at binasbasan ng kalderong Santiguar. Ngayon, ligtas ka na, Jeron. Ang kapunpunan ay nananatiling isang sementeryo ng alaala, ngunit hindi na ito magiging pugad ng kasamaan sa iyo. Ang mga nilalang na tulad ni Augusto sa ospital at ang mapanlinlang na demonyo na ito ay patunay na ang liwanag ay laging nakikipaglaban sa dilim, wika ni Lolo Damian. Umuwi si Jeron sa isla ng Talibon na may kapayapaan sa kanyang puso, habang si Raya ay patuloy na nagtatrabaho sa ospital ng Parola. Parehong nababalot ng katotohanan na mayroon silang mga natatanging kakayahan. Sa kabila ng mga multo, mayroon silang mga protektor at ang kaalaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang labanan. Ang ikatlong mata ni Raya at ang espiritual na lakas ng pamilya ni Jeron ay nagsilbing kalasag laban sa mga lihim na nilalang na nagtatago sa kadiliman. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Kung nais ninyong malaman ang mga susunod na kabanata ng mga labanan ni Raya at Geron sa kabilang buhay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.